ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, November 25, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. DILG kinumpirmang 8 sa 16 na akusado sa anomalya sa flood control project ang naaresto na. Dating Congressman Zaldico idinitali ang umano'y 56 billion pesos na idiniliver kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga paratang ni dating Congressman Zaldico walang saysay para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulo, hinamon ng dating kongresista na huwag magtago. Senator Amy Marcos, hindi na ang dating kapatid na kilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matinding pagbabago sa senadora, ikinaaalarma ng pamilya Marcos. Pasaporte nila dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Leong na naharap sa kasong qualified human trafficking, kanselado na. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Sa atin namang Metro News, bagong immigration e-gate sa NAIA ilulunsad sa Disyembre. Sa ating Science and Technology News, climate resilient na disenyo ng bahay, binuo ng isang foundation. Sa atin namang lifestyle news, mga Japanese bankers sa General Santos City pinaplanong gawing isang tourist spot. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK singles chart ang awitin na ito ni Chuck Berry. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang lalaki sa France pinailawan ang kanyang bahay gamit ang mga lumang battery ng laptop. Ang ating po oras, 6:35 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 8 mula sa 16 na personalidad na may warrant of arrest kaugnay ng maanumalyang flood control projects ang hawak na ng mga otoridad. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 7 suspect ang nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, habang isa naman ang naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI. 4 naman sa mga akusado kabilang na si dating Congressman Zaldico ang nasa labas ng bansa at patuloy na pinaghahanap. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang ang pangunahing sangkot sa anomalya sa flood control projects ang hahabulin ng pamahalaan, kundi pati ang mga nagkakanlong sa mga akusado. Ayon kay Pangulo Marcos, lahat ng humaharang sa hustisya ay kasali sa sasampahan ng kaso. Nananawagan din ng Pangulo sa mga natitira pang akusado na sumuko na bago patuluyang habulin ng mga otoridad. Ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Iyan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon.
Samantala, muling naglabas kahapon ng panibagong video si dating Congressman Zaldico kung saan idinitalye nito ang umano'y 56 billion pesos na idiniliver para kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kwento ni Ko mula 2022 hanggang 2025, umabot sa 56 billion pesos ang napuntang kickback para kay Pangulong Marcos at Romualdez mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Bukod pa niya rito ang 25 billion pesos na kickback ni Pangulong Marcos at Romualdez mula naman sa 100 billion pesos na ipinasingit ng Pangulo sa 2025 national budget. Dagdag pa niya dito ang kickback mula sa 97 billion pesos na flood control insertions sa 2026 National Expenditure Program. Inahayag pa ni Ko na nagsimula ang lahat noong pag-upo niya bilang chairman ng Appropriations Committee noong 2022, kung saan sinabihan siya agad ni Romualdez na mag-deliver kada buwan ng 2 billion pesos. Binanggit din ni Ko na ang mga tao niya ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ni Alcantara para sa deliveries ng bilyones na kickback sa bahay ni Romualdez sa North Forbes Park sa McKinley Drive at sa number 14 Nara Street sa South Forbes Park. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Sinaba pa ng dating kongresista na plano ng administrasyon na palabasin siyang terorista para malibing kasama niya ang katotohanan ukol sa matinding korupsyon sa kaban ng bayan. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Yan po ang pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala, dating House Speaker Martin Romualdez at dating Representative Zaldico sinabon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang taon dahil sa pagkuha sa mga budget. Grace Mariano sa detalye. Hindi naniniwala si Navotas Representative Toby Chanco na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa budget insertions at pagkubra ng kickback mula sa mga pondo para sa flood control projects na siyang isiniwalat ni dating Congressman Elizalde. Sa katunayan ayon kay Chanco, sa isang pulong noong November 2024 ay pinagalitan ng husto ni PBBM. Sa harapan niya mismo sina Romualdez at Co dahil kinukuha daw ng mga ito ang budget. Sa kwento ni Chanco ay masasakit ang mga salitang binitiwan ni PBBM kina Romualdez at Co. Ayon kay Chanco, diretsahang tinanong ng Pangulo sina Romualdez at Co na ilan pa bang bahay ang gusto ng mga itong bilhin sa Forbes Park, ilang eroplano at Ferrari ang gusto nilang bilhin, ilang caviar ang gusto nilang kainin at gaano karaming pera pa ang nais nilang makuha. Ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto niyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya niyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niyo. Yan po si Representative Toby Chanco. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating ako Bicol Congressman Zaldico na harapin ang hustisya at tigilan ang pagtatago matapos sa mga nilabas itong akusasyon laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, wala nang bigat ang paulit-ulit na paratang ng dating kongresista lalo't hindi ito nagpapakita at puro sa online lamang bumabanat habang may kinakaharap na kasong graft at malversation. Git ng Pangulo, siya na mismong inaakusahan ay hindi tumatakbo sa anumang aligasyon laban sa kanya, kaya't patas lang umano kung haharap din sa proseso ang dating mambabatas. Inihayag pa ni Pangulo Marcos na kung gusto ni Ko na magkaroon ng saysay ang mga sinasabi nito, umuwi muna siya na at panagutan ang kaso at hindi anya puro sigaw mula sa malayo. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things, paulit-ulit, but it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Senador Ping Lacson naniniwalang mayroong pagkilos para pabagsakin ng gobyernong Marcos. Itali po ihatid ni Conde Batak. Kumbinsido si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroon talagang pagkilos para pabagsakin at i-total reset ang gobyerno. Total reset niya ibig sabihin wala ang Pangulo, wala rin ang Vice Presidente at kahit ang succession o mga sumunod na pwedeng mamuno sa bansa ay wala rin kaya mauuwi sa civil-military junta. Ay kay Lacson sa kanyang pag-aanalisa sa mga nangyari nitong nakaraan ay coordinated, orchestrated at calibrated ang mga pagkilos para pabagsakin ang buong gobyerno. Naniniwala ang mambabatas na sinasamantala ng mga partisan groups ang persepsyon na unstable ngayon ng gobyerno. Nagbabala naman si Lacson na napakapambihira na gumanda ang kalagayan ng isang bansa dahil sa pag-takeover o pamumuno ng militar. Yeah, before the INC, nag-escalate noong before the INC rally, nag-escalate noong lumabas si Zaldico. Tapos hindi ko lang kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. So kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated, mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari na yun, mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Yun, pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't think it will apply, meaning yung good results or output or outcome mangyayari rito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking pagbabago sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Inihag ito ng Pangulo kasunod ang naging pagsisiwalat ng senadora na gumagamit umano si Pangulong Marcos ng iligal na droga. Ayon sa Pangulo, ayaw sana niyang ilabas ang mga usaping pampamilya. Pero matagal na nilang napapansin ang malaking pagbabago sa senadora, isang bagay na ikinababahala na ng kanilang pamilya at matatalik na kaibigan. Ang mga nakikitaan niya ng publiko sa telebisyon ay hindi na ang dating kapatid na kilala niya o kilala nila, kaya't lalo silang nag-aalala sa kalagayan ng senadora. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends.
Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about her. Sa post naman sa Facebook, sinabi ni Senator Amy na siya pa rin ang kapatid ni Pangulong Marcos at kung ano-ano lang anya ang nakikita ng Pangulo. Hinamon din ng Senadora ang kanyang kapatid na patunayan na mali ang kanyang sinabi na gumagamit ang iligal na droga ang Pangulo dahil mas gugustuhin din anya ng Senadora na mali nga ang kanyang isiniwalat. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang bad blood kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenaa Pangandaman. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling maayos ang kanyang relasyon kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenaa Pangandaman sa kabila ng regodon sa gabinete na nauwi sa kanilang pag-alis sa pwesto. Matatanda ang inanunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw ng dalawa dahil sa delikadeza matapos maipit sa kontrobersiyang may kinalaman sa budget. Gayunpaman iginiit ni Bersamin na hindi siya kusang nagbitiw kundi sinabihan lamang na umalis sa posisyon. Pero ayon sa Pangulo, nagkausap na sila ni Bersamin at napagkasundo ang manatili na lamang sa pagitan nila ang detalye ng kanilang pag-uusap. Samantala sinabi ng Pangulo na nadawit lamang si Pangandaman sa issue. Git niya mahalagang hindi malagay ang dating Budget Secretary sa posisyong maaaring pagdudahan o akusahang may impluensya sa anumang investigasyon o proseso. The question about the Chief Luke and myself, wala nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. She Sec Mina because her name was dragged into the whole thing. It makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Report Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kinansela na ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang pasaporte ni na dating Presidential Spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang akusado sa kasong Qualified Human Trafficking. Inihag ito ng Prosecutor General ng Department of Justice na si Richard Fadulion. Kaugnay ito ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Bago nito ay may inisyo ng Interpol Red Notice para kay Ong habang humiling na rin ang Pilipinas ng kaparehong Interpol Red Notice para kay Roque. Sa ilalim ng New Philippine Passport Act, maaaring kanselahin sa korte ang pasaporte ng sinumang na-convict sa isang criminal offense, tumakas sa batas o hinihinalang terorista at nakasuhan sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. Samantala, PNP todo alerto matapos silingin ng pamahalaan sa Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Angel Garcia sa detalye. Naka-alerto na ang lahat na intelligence at tracker teams ng Philippine National Police matapos hilingin ng pamahalaan sa Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod nito, tiniyak ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. na handa ang pulisya na sundin ang national at international protocol habang iginagalang ang due process at karapatan ng lahat ng mga sangkot. Inatasan din ito ang lahat ng unit ng PNP na panatilihing bukas ang komunikasyon sa Interpol, National Central Bureau habang hinihintay ng opisyal na abiso. Kahapon ang kumpirmahin ng Department of Justice na tuluyan ng kinansela ang pasaporte ni Roque, Cassandra Ong at iba pang kinasuhan ng human trafficking kaugnay sa sinalakay na Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Pampanga. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Samantala sa iba pang balita, kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang may aumento rin na 1 peso and 30 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene. Natapyas naman ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng pagbabago sa global supply, demand at geopolitics. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Ilulunsad na sa darating na Disyembre ang bagong immigration e-gate sa NAIA Terminals 1 at 3. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, ang bagong immigration e-gates ay gagamit ng passport scanning at facial recognition upang mabawasan ang oras ng paghihintay ng mga pasahero. Sa darating na Disyembre, sisimulan ang first phase ng pagpapatupad nito habang target na isagawa ang full deployment sa susunod na taon. Layo nitong mapabilis ang pagpasok at paglabas sa mga pasahero, lalo na ngayong holiday season kung kailan inaasahang dadagsa ang mga biyahero. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 98 centavos. Nasa 67 pesos and 97 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 23 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 73 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Sa atin naman pong Lotto result, hingin natin ang update mula kay Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 24, 36, 43, 44, 45, 11, at 41. May papremyo naman ito na 146,296,887 pesos. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 25, 14, 28, 17, 20 at 41, kung saan naabot sa 79,205,340 pesos and 60 centavos ang jackpot prize. Kapwa naman walang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag na umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, climate resilient na disenyo ng bahay binuo ng isang foundation. Narito ang detalye mula kay Rosemay Miranda. Itinampok sa Grassroots Innovation and Circular Economy 2025 Expo sa Batac City, Ilocos Norte, nakadevelop ang Santo Niño de Cebu Augustinian Social Development Foundation Incorporated o SNAF na disenyo ng bahay na tinatawag na Balaybaw Housing Project na kayang labanan ang matinding lagay ng panahon sa Pilipinas. Ang Balaybaw ay termino sa Cebuano na nangangahulugang bahay ng pagong na sumisimbolo sa proteksyon at tibay. Tampok sa disenyo ang isang curved roof at mga materyales na matatagpuan sa lokal, kabilang ang sawali o isang tradisyonal na hinabing split bamboo mat at orihinal itong binuo para sa mga komunidad ng Cebu na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013, partikular sa Kinatarkan Island sa bayan ng Santa Fe Bantayan Island sa Cebu. Pinihayag ni SNAF Assistant Director Dennis Abarrientos na angkop ang disenyo ng bahay para sa mga residente ng Kinatarkan Island dahil kaya rin itong labanan ang mainit at maalinsangang panahon, gayon din na may mga bahagi anya rito kung saan maaaring manatili ang mga residente sa panahon ng lindol at storm surge. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng proyekto ay ang Hagdan Kinatarkan Langub Women's Association. Tinabi ni Hakilaw President Enriqueta Bacolod na kasalukuyang mayroong 7 balaybaw houses na nakaligtas mula sa kamakailang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo City noong katapusan ng Setyembre ngayong taon at sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Tino at Uwan.
Gayunman, hindi pa patented ang nasabing disenyo ng bahay, ngunit sinabi ni SNAP Assistant Director Abarientos na maaari makapag-ugnayan sa kanilang foundation ang mga interesado rito. Manatiling may kaalaman sa aghamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin ng mga lifestyle news, mga Japanese bankers sa General Santos City pinaplanong gawing isang tourist spot. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Pinag-aaralan ng City Tourism Office ng General Santos City na gawing tourist attraction ng higit sa 40 Japanese bunkers sa lungsod na itinayo pa noong World War II. Isa sa mga bunker na ito ay tinayo noong 1943 sa baybay ng Barangay Bula, kung saan malamig ang loob at makikita ang paligid sa maliliit na siwang na parang mga bintana. Meron din itong sapat na espasyo para mag-accommodate ng higit sa 10 tao sa loob. Ang bunker na ito ay bahagi ng 44 na Japanese bunker sa lungsod na pinangangalagaan ng mga otoridad at bukas sa publiko. Matatagpuan naman sa Barangay Ligaya ang pinakamalaking bunker na pinaniniwalaang nagsilbing mother camp para sa mga tropang Hapones noong panahon ng digmaan. Ayon sa City Tourism Office, sa mga bunker na ito ay tinayo bilang bahagi ng isang defense system ng mga Japanese Army na nasa Pilipinas laban sa mga posibleng pag-atake ng mga puwersang Amerikano noong panahon ng digmaan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 25, taong 1972, nanguna sa UK singles chart ang awiting My Ding-a-Ling ng American guitarist, singer, and songwriter na si Chuck Berry. Sa US singles chart, ang My Ding-a-Ling ang nag-iisang #1 hit ni Chuck Berry. Sumikat ang kanta sa US mula ng unang patugtugin ito sa isang radio station sa Boston, matapos itong madiskubre ng DJ na si Jim Connors. Ang naturang novelty song ay isinulat at unang nirecord ng American musician, balladeer, composer, arranger, and record producer na si Dave Bartholomew. Ang bersyon ni Chuck Berry ay mula sa recording ng isang concert nito sa Locarno Ballroom sa Coventry, England noong February 3, 1972 at nirelease naman noong July 1972 sa ilalim ng Chess Records. Bago matapos ang naturang taon, inilabas ni Chuck Berry ang mas mahabang bersyon ng My Ding-a-Ling na kasama na sa kanyang 16th studio album na The London Chuck Berry Sessions. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa France pinailawan ang kanyang bahay gamit ang mga lumang battery ng laptop. Detalye po ay hatid sa atin ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyose. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ang nagsimula bilang simpleng DIY project, siyang na taon na ang nakalilipas ay umaani na ngayon ng papuri mula sa larangan ng sustainable energy at battery recycling. Ito ay ang proyekto ng isang lalaki sa France na mas kilala online bilang si Bluebox, kung saan gumamit siya ng mahigit 1,000 na lumang laptop batteries para mapailawan ang kanyang buong bahay. Ayon sa ulat, masusing inipon ni Bluebox ang mga second-hand laptop batteries at itinalas ang mga ito upang ayusin ang cells nito sa mga custom racks na nakalagay sa isang warehouse malapit sa kanyang bahay. Ikinonekta niya ang mga ito sa kanyang solar setup. Sa ngayon, ng 8 taon, nagtutuloy-tuloy ang pagkana ng sistema at wala na isang battery cell ang pumalya. May tuturing itong remarkable statistics para sa isang DIY project. Mula sa dating 7 kWh, napakalaki na ni Bluebox ang kapasidad o napalaki na ni Bluebox ang kapasidad ng kanyang energy production sa 56 kWh. Ang kanyang diskarte ay tuturing na isang mahusay na halimbawa kung paano mabawasan ang electronic waste sa pamamagitan ng pagre-recycle. Ayan, malaking bagay talaga, mga kaniosik ang
nagre-recycle tayo. Pero paalala, kailangan ng maging maingat pagdating dito sa mga electronic gadgets na ito or yung kailangan ng maging maingat tayo dahil baka ito kasi delikado rin pag wala kang alam. Kaya dapat maging kailangan mong pag-aralan mabuti. Pero malaking bagay ito, lalo sa mga kuryente. December na naman, pagka ganito, nagmamahalan din ang singil sa kuryente, ang bill ng kuryente dahil may mga Christmas lights na, dahil Pasko na naman mga Christmas. Kaya, advance Merry Christmas sa ating lahat. Okay? Alright. Yan ang ating balitang kakaiban ng araw na ito. Si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Tuesday, ang ating pong topic na bibigyan po natin ng opinion. Ngayong umaga, naniniwala ba kayong may coordinated, orchestrated, and calibrated moves para mapatalsik ang Marcos Jr. administration? At kung magkakaroon ng resignation sa mga lider ng bansa, posible pang maibalik ang tiwala ng publiko o lalo lamang mapapalalim nito ang bitak ng demokrasya. So yan mga kanyusik, ang ating pong hihimay-himayin, pag-uusapan araw po ng Tuesday sa Opinion Mo, Opinion Ko. Para po sa mga gusto nang magpadala ng kanilang komento, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli ang ating katanungan, naniniwala ba kayong may coordinated, orchestrated, and calibrated moves para mapatalsik ang Marcos Jr. administration? At kung magkakaroon ng resignation sa mga lider ng bansa, posible bang maibalik ang tiwala ng publiko o lalo lamang mapapalalim nito ang cracks o yung bitak ng demokrasya? Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, November 25, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 30 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:05 ng umaga.